Narito na naman tayo sa panibagong kwento. KLTV Kwentong Kababalagan. Pero bago ang lahat, baka pwede mo namang subscribe ang channel na ito. Maraming salamat po. Angkan ng mga aswang sa Siquijor, isang mahabang kwento ng kababalaghan. Sa pusod ng mahiwagang isla ng Siquijor, sa isang baryong hindi nakikita sa mga karaniwang mapa, may isang angkan na kinatatakutan ng buong lalawigan, ang angkan ng mga aswang ng Balasan. Sa araw sila'y tahimik, tila mga normal na tao, pero sa pagsapit ng hating gabi, bumabalot sa baryo ang kasindak-sindak na katahimikan. Hudyat na sila'y nagsisimula na maghanap ng masisila. Si Aling Bidang, ang matandang tagabantay, si Aling Bidang, isang matandang albularyo, ang tanging nakaalam ng buong kasaysayan ng angkan. Ayon sa kanyang kwento, nagsimula ang lahat sa kanyang lola na tinatawag sa lumang pangalan na Babaylan Sinda. Si Sinda ay dating manggagamot na nagtaksil sa mga diwata ng kagubatan upang makamit ang walang hanggang buhay. Kapalit nito, isinumpa siya, naging isang nilalang na palaging uhaw sa dugo. Mula kay Sinda, ipinasa ang sumpa sa kanyang mga anak at sa bawat henerasyon, tumitindi ang kapangyarihan nila. Ang kanito'y may kakayahang magpalit ng anyo, aso, baboy, uwak at minsan, kahit ibang tao. Si Lando, ang nawalang bata. Isang gabi ng Hunyo, nawala ang isang batang lalaki sa baryo, si Lando. Anak siya ng manging isda at huling nakita habang naglalaro sa may ilog. Agad na naghanap ang buong baryo, ngunit tila nilamon ng lupa ang bata. Walang bakas, walang iyak, walang kahit anong palatandaan. Nagsimula ng maniwala ang mga tao na muling gumalaw ang angkan ng Balasan. Sabi ng matatanda, tuwing ika-13 taon kailangan nilang mag-alay ng batang dugo upang manatili ang kanilang lakas. Si Miguel, ang bagong guro makalipas ang ilang linggo. Dumating sa baryo si Miguel, isang guro mula sa Maynila. Mapusok, hindi naniniwala sa kababalaghan. Tinatawanan niya ang mga kuwento tungkol sa mga aswang at sinasabing gawa-gawa lang iyon ng matatanda upang kontrolin ang mga bata. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa lamayan ni Lando, may narinig siyang kaluskos mula sa talahiban. Sa kanyang pagtataka, may nakita siyang anino ng isang babae na tila lumulutang sa ere. Ang mata nito'y pula, ang kuko'y tila pangahas na matutulis. Napaatras siya, ngunit nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nasa kubo na siya ni Aling Bidang. Open quote, sabi ko na nga ba huwag kang lalakad mag-isa kapag bilog ang buwan. Wika ng matanda. Close quote. Simula noon, unti-unti nang naniwala si Miguel sa mga kwento. Sinimulan niyang alamin ang katotohanan sa likod ng angkan ng Balasan. Ang lihim sa ilalim ng simbahan na pag-alaman ni Miguel, kasama si Aling Bidang na sa ilalim ng lumang simbahan sa baryo may isang lihim na lagusan. Doon raw nakatago ang itim na bato ng sumpa, isang mahiwagang bato na pinanggagalingan ng kapangyarihan ng angkan. Hanggat hindi ito nababasag, mananatili silang buhay, malalakas at gutom. Isang gabi, habang may kasayahan sa bayan, palihim na pumasok sina Miguel, Aling Bidang at ilang tapang na kabataang lalaki sa simbahan. Dala nila ang banal na asin at langis na galing pa sa ibang lalawigan. Nang matagpuan nila ang bato, biglang nagdilim ang paligid. Mula sa mga anino ay nagsilabasa ng mga kasapi ng angkan, kasama ang pinuno nilang si Magdalena, ang babaeng hindi tumatanda. Wala kayong karapatang gambalain ang aming katahimikan, sigaw ni Magdalena habang unti-unting nagkikislapan ang kanyang matutulis na ngipin. Nagkaroon ng sagupaan, panalangin laban sa kulam, langis laban sa balat ng aswang. Tumagal ang labanan ng halos 1 oras. Sa huli, nabasag ni Miguel ang itim na bato gamit ang krus na yari sa punong santol na itinarak niya rito. Pagkabasag ng bato, sumigaw si Magdalena at nagliyab ang katawan nito. Isa-isa ang mga miyembro ng angkan ay nagsilaho para bang winalis ng hangin. Ang pagbabalik. Mula noon, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sabi ni Aling Bidang, open quote, hindi sila tuluyang nawala, ang ilan sa kanila nakatakas. At balang araw, muling bubuo ng panibagong angkan. Close quote. Kaya't bawat taon sa parehong araw ng pagkabasag ng bato, nagtitipon ng buong baryo sa simbahan upang magdasal. Pinatibay nila ang lagusan at si Miguel na natili sa Siquijor bilang tagapagtanggol laban sa kadiliman. Hanggang ngayon, sa tuwing may batang nawawala sa gabi, bulong ng mga matatanda, baka bumalik na ang angkan ng mga aswang sa Siquijor. Angkan ng mga aswang sa Siquijor, Part 2. Ang pagbabalik ng kadiliman, pagkaraan ng 10 taon. Tahimik na muli ang baryo ng Balasan.
Akalang lahat ay tuluyan ng nawasak ang angkan ng mga aswang matapos basagin ni Miguel ang itim na bato ng sumpa. Pero ang hindi nila alam, isang miyembro ng angkan ang nakatakas. Ang batang si Elicio, apo ni Magdalena, na itinago ng isang matandang mambabarang sa masukal na bahagi ng gubat. Lumaki si Elicio na punong-puno ng galit. Bago mamatay ang kanyang tagapagtago, ibinilin nito ang isang kasulatan, ang lihim na aklat ng dugo, kung saan nakasaad ang ritual upang muling buuin ang kapangyarihan ng kanilang lahi. Si Aling Bidang, patay na. Pagdating ng ika-10 taon, si Aling Bidang ay pumanaw na. Hindi siya namatay sa kamay ng aswang, kundi sa katandaan. Iniwan niya ang kanyang journal kay Miguel, isang talaan ng mga kaalaman sa mahika, dasal at babala. Dito unang nalaman ni Miguel na hindi pa tapos ang laban. Ayon sa journal, isang salin ng dugo ang nakatakas at kapag pinatubo sa ilalim ng buwan ng berde, muling mababangon ang mga nilalang ng dilim. Muling nawala ng bata. Isang gabi ng tag-ulan, isang batang babae na nagngangalang Mariz ang nawala. Anak siya ng bagong kapitan ng baryo. Kinabukasan, isang matandang lalaki ang natagpuang patay sa may gilid ng gubat. Wala nang laman ng katawan, tuyot, at may marka ng kagat sa lig. Takot ang bumalot sa mga taga-baryo. Open quote, hindi ito normal. Parang tulad ng dati, sabi ng isang matandang lalaki. Close quote. Doon na naalarma si Miguel. Kinuha niya muli ang journal ni Aling Bidang at sinimulang hanapin ang posibleng lugar kung saan muling bubuuin ang angkan. Ang gubat ng Candies. Sa loob ng gubat ng Candies, may isang kuweba na tinatawag ng mga matatanda na lungga ng lahi. Ayon sa alamat, dito raw unang isinilang si Sinda, ang unang aswang ng angkan. Mula rito, ang kanyang dugo ay dumaloy sa mga ugat ng isla. Dito nagtungo si Miguel, dala ang krus ni Aling Bidang, langis at asin. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang wala ni isang hayop. Tahimik ang buong paligid at kahit ang hangin ay tila may dalang panlalamig na umaabot hanggang kaluluwa. Ang ritual ng pagkabuhay. Sa pinakaloob ng kuweba, nakita niya si Elicio, nakaluhod, nakapikit at nakapalibot sa kanya ang 5 batang nakagapos. Sa gitna nila ay may itim na bato kasing laki ng ulo ng tao, tila tinubuan ng bagong anyo mula sa pinagputol-putol na dating itim na bato. Open quote, late ka na, Miguel, sabi ni Elicio nang hindi man lang tumingin. Ito ang bagong simula, close quote. Biglang nagsilabasan ng mga nilalang sa kadiliman, mga aswang na may malapaniki ang pakpak, mukhang taon ngunit may ahas ang dila, at mga multong umiiyak habang umaalulong. Nagdasal si Miguel, malakas. Tila may apoy ang bawat kataga. Inilabas niya ang krus, ibinuhos ang banal na langis sa lupa, at inihagis ang asin sa paligid ng bato. Ngunit iba na ngayon ang lakas ng angkan. Hindi na sila madaling masugpo. Ang sakripisyo. Habang papalapit si Miguel sa bato upang sirain ito, isang aswang ang lumundag sa kanya. Nasugatan siya sa dibdib. Halos mawala ng malay. Ngunit sa huling lakas, tinagan niya ang bato gamit ang baston ni Aling Bidang na may inukit na panalangin sa katawan. Sumigaw si Elicio. Open quote. Hindi ito katapusan, Miguel. Hindi mo kami tuluyang mapipigil. Close quote. Pagbagsak ng baston, pumutok ang bato. Nayanig ang kuweba. Isang apoy na malaasul ang lumabas mula sa lupa, tinupok ang lahat ng naroroon, pati si Miguel. Ang tahimik na baryo na iligtas ang mga bata. Natagpuan silang nakahandusay sa may gilid ng gubat. Buhay, pero walang maalala. Inilibing si Miguel sa harap ng simbahan at sa kanyang lapida nakasulat, open quote, tagapagtanggol ng baryo, bayani ang kadiliman. Close quote. Ngunit sa bandang dulo ng kwento, habang ang kamera ay dahan-dahang lumalapit sa kakahuyan, may isang batang lalaki na nakatayo, ang kanyang mata ay pula at ang ngipin niya matutulis. At part 3, ang batang tagapagmana ng dilim. Angkan ng mga aswang sa Siquijor, part 3. Ang batang tagapagmana ng dilim. Pagkalipas ng 2 taon mula sa pagkamatay ni Miguel, nanumbalik ang katahimikan sa baryo ng Balasan. Subalit gaya ng sabi ni Aling Bidang noon, o open quote, ang tunay na dilim ay hindi tuluyang namatay. Ito ay nagtutago lamang, naghihintay ng tamang oras upang muling lumitaw. Close quote. At ang oras na iyon ay ngayon na. Ang bata sa gubat, isang araw ng tag-ulan, isang matandang mangingisda ang naglalakad sa gilid ng gubat ng Candies upang maghanap ng panggatong. Sa kanyang paglalakad, nakarinig siya ng mahinang iyak. Sinundan niya ito at natagpuan ang isang batang lalaki. Basang-basa, walang saplot at tila hindi marunong magsalita. Nang akmang lalapitan niya ito, napansin niya ang mata ng bata, mapula at kumikislap sa ilalim ng ulan. Nabigla ang matanda at tumakbo.
Iniulat niya ito sa bagong kapitan, ngunit nang balikan nila ang lugar, wala na raw ng bata. Ni Bakas ay wala. Ang pagbalik ng takot. Mula noon, sunod-sunod na ang mga babalaghan. Mga hayop na gutay-gutay ang katawan sa likod bahay, mga manok na nawawala gabi-gabi, at isang buntis na inatake sa gitna ng gabi, natagpuan na lang siyang wala ng sanggol sa sinapupunan. Open quote, may gumagalaw na naman sa dilim, bulong ng mga matatanda. Close quote. Ang mga tao ay muling nabalot ng takot, lalo na't may isang batang ulila ang napansin sa baryo. Hindi siya kilala ng kahit sino, tahimik, laging nakasuot ng itim, at ang pangalan niya raw ay Simon. Si Simon. Si Simon ay tila normal sa unang tingin, magalang, tahimik at hindi palaimik. Ngunit ang mga batang kalaro niya ay nagsimulang matakot sa kanya. Open quote, nakita ko po nagiging uwak siya. Yung mata niya pula kapag gabi. Narinig ko po siyang bulong ng Latin. Close quote, lahat ay akala'y guni-guni lang hanggang sa isang gabi, nakita mismo ng guro sa eskwelahan si Simon na nagsasalita sa harap ng isang puno. Tila may kausap na di nakikita. At sa mismong araw na iyon, natagpuang patay ang isang estudyante. Walang sugat, ngunit tila nawala ang kaluluwa. Ang huling pabili ni Miguel. Sa lumang simbahan, may iniwang sulat si Miguel na ibinigay ng dating sakristan sa bagong albularyo ng baryo, isang dalagang nagngangalang Maya na sinanay ni Aling Bidang bago ito namatay. Open quote, kapag bumalik ang batang may mata ng apoy, hanapin mo ang bato ng limot, kung saan ay tago ang huling piraso ng itim na bato. Doon mo lang siya mapapahina at tuluyang mapipigil ang pagsibol ng bagong angkan. Ang paglalaban, Maya, kasama ng ilang matapang na kabataan, ay pumasok sa gubat upang hanapin ang bato ng limot. Ngunit kasunod nila si Simon, na ngayon tuluyang nagbagong anyo, hindi na siya bata. Ang katawan niya ay tila binuo mula sa mga kaluluwa ng kanyang mga naging biktima. Open quote, kayo ang pumigil sa lahi namin, ako ang babangon upang muling buhayin ito. Aniya habang lumulutang sa ere, may pakpak ng paniki at may mga matang kumikislap sa dilim. Close quote, nagsimula ang matinding labanan. Banal na dasal laban sa itim na mahika, apoy ng espiritu laban sa kamandag ng dilim. Habang inaabot ni Maya ang bato ng limot, tinamaan siya ng itim na kidlat mula kay Simon. Halos mawalan siya ng malay. Ngunit sa kanyang huling lakas, hinampas niya ang bato gamit ang kahoy na pinasa ni Miguel. Ang kalantog ng liwanag, isang baston na yari sa puno ng Santo Niño. Pumutok ang bato at sa pagsabog nito, sumigaw si Simon. Tila naglalabas ng libu-libong kaluluwang kanyang nilamon. Ang katawan niya ay nagliyab at tuluyang naglaho. Epilogo, bumalik ang liwanag sa baryo. Si Maya ay tinanghal na bagong tagapangalaga ng kapayapaan. Ngunit bago tuluyang mawala ang alikabok ng labanan, may nakita silang nakaukit sa lupa kung saan nalusaw si Simon. Open quote, hanggat may takot at galit sa puso ng tao, kami mananatiling buhay sa anino. Close quote. At sa gabi ring iyon, isang batang babae sa kabilang bayan ng Maria Siquijor ay ipinanganak na may mata ring mapula, ang sanggol na tagasalo ng kadiliman. Taong 2025, sa isang ospital sa bayan na Siquijor, isang sanggol ang isinilang sa gitna ng matinding bagyo. Mula sa kanyang pag-iyak, biglang tumigil ang orasan ng ospital. Umilaw ang lahat ng ilaw sa loob ng delivery room at pagkatapos ay sabay-sabay na pumutok. Ang pangalan ng sanggol ay Salve. Sa unang tingin, isa lamang siyang ordinaryong sanggol. Ngunit nang siya ipaanak, napansin agad ng komadrona ang kakaiba. May pulang marka sa kanyang dibdib na hugis buwan. Ang lumang propesya. Sa lumang journal ni Miguel, may pahinang nakatupi at selyado ng langis at wax. Binuksan lamang ito ni Maya nang makaramdam siya ng panibagong kilabot sa hangin. Sa pahinang iyon, nakasulat. Open quote, kapag ang buwan ay muling nagdugo at ang inang gubat ay umiyak, isisilang ang huling tagapagmana. Hindi siya anak ng dilim, ngunit siya ang magiging katawan ng kadiliman kung hindi magagabayan. Close quote. Si Salve sa bata ni Mang Tomas. Si Salve ay iniwan sa isang ampunan. Walang kumupkop sa kanya dahil madalas siyang umiiyak tuwing hating gabi. At kapag siya'y umiiyak, may mga alagang hayop na biglang namamatay. Hanggang sa siya'y ampunin ng matandang Mang Tomas, isang dating manggagaway na kumalas sa kasamaan. Naniniwala siyang may mabuting kapalaran si Salve. Open quote. Hindi niya pinili ang sumpa, pero siya ang magiging daan kung paano ito matatapos, wika ni Mang Tomas sa sarili. Ang mga unanampalataan habang lumalaki si Salve, unti-unting lumilitaw ang kanyang kakaibang kakayahan. Nakakausap niya ang mga hayop sa gabi, nakikita niya ang mga multo,
Kapag siya'y nagagalit, biglang namamatay ang mga halaman sa paligid. At minsan habang natutulog, umiikot ang kanyang katawan kahit di siya gumagalaw. Pinagmasdan siya ni Mang Tomas gabi-gabi. Hindi na siya natulog sa loob ng bahay. Nakabantay lang siya, dala ang mga sinaunang anting-anting, langis at itak na yari sa punong balete. Ngunit kahit anong pagbabantay niya, may gumigising sa dugo ni Salve tuwing bilog ang buwan. Ang pagdating ni Maya. Isang gabi may tumawag kay Mang Tomas. Isa itong mensahero mula sa bayan ng Balasan. Si Maya raw ay papunta sa Maria upang hanapin ang batang isinilang may 2 taon matapos mamatay si Simon. Dumating si Maya, dala ang mga kwento ng nakaraan, ang laban ni na Miguel, Alingbidang at ng Angkan. Sa unang sulyap pa lang kay Salve, tumayo ang balahibo ni Maya. Open quote, ito na nga, siya ang susi, siya ang magiging alinman sa 2 bagay, ilaw o wakas. Ang paggising. Isang gabi habang natutulog si Salve, nanaginip siya ng isang matandang babae, may mahabang kuko, puting buhok at pusang pula ang mata. Open quote, anak, dugo mo ang dugo ko. Sa iyong palad, muling babangon ang lahi natin, pulong ng matanda. Close quote. Nang magising si Salve, dumugo ang kanyang mata. At sa labas ng bahay, may mga asong itim na nakapaligid, tahimik, nakatitig sa kanya at tila handang magbantay o mag-utos. Ang simula ng panibagong laban, nais ni Maya na kuhanin si Salve upang dalhin sa bundok at sanayin sa kapangyarihang panlaban. Ngunit tutol si Mang Tomas. Open quote, hindi natin siya dapat hubugin bilang mandirigma. Siya ay bata pa, hindi niya kasalanan ang lahat ng ito. Close quote. Ngunit hindi na nila mapipigilan. Sa iba't ibang bahagi ng isla, muling nabubuhay ang mga lahi ng anino. May mga batang biglang nagkakasakit. May mga hayop na tumatahol sa dilim. May mga taong naglakad sa gabi, tulala at tila wala sa sarili. At isang sulat ang natanggap ni Maya. Walang lagda, ngunit may nakasulat. Open quote, ang susunod na bato ay handa na. Muling babangon ang angkan sa ilalim ng pula at itim. Handa ka na ba tagapagbantay? Close quote. Epilog. Sa huling eksena, makitang si Salve ay nakaupo sa ilalim ng punong balete. Hawak niya ang isang laruan. Ngunit umiikot ang kanyang mga mata sa pula habang may tinig na naririnig sa kanyang isipan. Open quote, ibalik mo kami. Itayo mo muli ang ating kaharian. Abangan ang susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalagan. Salamat po.